mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian." Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, na nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay, the 6th week of Easter. At dito po tayo po ay papalapit na, it's pangalawang bahagi ng Easter season at mas malapit na po tayo sa kapistahan ng Pentecostes. Kaya nga po ang ating pagbasa ay medyo parang introduction na po, ay pinapakilala na sa atin ang mga salita ng ating Panginoon, ang kanyang pangako na magpapadala ng patnubay, tagapagtulong ang Espiritu Santo. At ito po ay parang kasama doon sa farewell address ng ating Panginoon. Alam niyo po sa Ebanghelyo ni San Juan ay marami po sa kanyang mga chapters doon, ay halos 4 o 5 chapters bago ang kanyang kamatayan, ay sa Last Supper nangyari sa huling hapunan. At marami doon ang kanyang mga huling turo at mga huling pamamaalam. At isa nga po dito ay ang pagsisiguro na sila ay hindi iiwanang nag-iisa.
Di po ba't gano'n naman po tayo sa ating mga mahal sa buhay? O huwag ka mag-alala, huwag ka mag-alala. Ako naman itatawag-tawag din sa iyo. No, o kaya ay nariyan naman ang iyong ate o nariyan ang iyong lola. Lagi po tayong nagbibigay ng makakasama sa mga taong malapit at mahal sa ating buhay. Ganon din po ang ating Panginoon. Sa kanyang paglisan, pagkatapos ng kanyang earthly mission dito sa lupa, ay sabi niya, ang susunod naman ay yung tagapagtulong, ang patnubay, ang Espiritu Santo. At dito po mga kapatid, makikita din natin na nawa ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay ng isang Kristiyano. No? Kung ang Panginoon ay iaakyat sa langit at siya ay magiging invisible sa mata ng kanyang mga tagasunod at mga nananampalataya, ngunit mararamdaman nila ang presensya ng Diyos. At ito ang movement ng Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. No? Ano naman po ito parang hindi naman tayo aasa lamang sa ating kakayanan. Yes, alam na natin ang Ebanghelyo, nag-aral na tayo ng katekismo, no? So sasagot na lang tayo ng sarili nating sagot. Ay hindi din naman po. Kaya nga po sa bawat araw at sa bawat gawain, hihilingin po natin ang patnubay ng Espiritu Santo sa atin. No? At ito naman po ay hindi parang magic na tayo ay magiging superhuman o super Christian. Hindi naman po, pinapakilala lamang po siguro ng Espiritu Santo ang ating tunay na katauhan. No? Ang kagandahan na andoon na at iniwan ng Diyos sa ating pagkatao, sa ating buhay. At babalikan lamang at ipapaliwanag, bibigyan tayo ng liwanag upang intindihin ang mga nangyari sa atin, yung mga personal experiences natin. At mula roon, yun ang ating magiging pagsaksi, at pagpapatotoo ng ating pananampalataya. Kaya't may tibay ang ating tapang, may value yung ating witnessing, dahil nanggagaling po yun sa ating personal na buhay. At ang inspiration of the Holy Spirit ay it draws from our own personal life. Hindi naman po yan parang wisdom from somewhere i-inject sa ating isipan, no? Kung hindi, bibigyang liwanag ng Espiritu Santo ang galaw ng Diyos sa ating buhay. At kapag ito'y ating napagnilayan, ito'y nagiging lakas, no? Conviction, no? ng ating pamumuhay, ng ating prinsipyo, ng ating pananampalataya. At kapag tayo'y magbibigay patotoo sa ibang tao, ay mas kapanipaniwala dahil alam nila na ang ating sinasabi, ating patotoo ay nanggagaling mismo sa ating sariling personal experience. Kaya nga po mga kapatid, sa mga panahong ito, sana po sa ating pagninilay ay lagi din nating titingnan, no, ang mga gawa ng Diyos, ang galaw ng Espiritu sa ating buhay. Dahil doon po, tunay na nangungusap ang Diyos sa atin. Tunay na gumagalaw. At ito ay nagpapatibay ng ating conviction, ng ating faith na ang Diyos ay tunay na buhay. At hindi lamang yon, na siya ay nananatili, nananahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang Diyos ay naging mabuti sa atin ng maraming nakalipas na mga taon, araw, buwan, siya ay magiging mabuti sa atin hanggang sa tayo ay iharap sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Nawa, matanggap po natin ang kabuuan ng Espiritu Santo, ang biyaya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating pamumuhay Kristiyano. Amen.